ng TNC C4. Lalong-lalo na yung kakulangan nila sa crowd control, meron at marami na sila ngayon. Meanwhile, for RSG, ang meron sila, momentum. Ang tanong, masisweep ba nila ang TNC C4 para makaangat sa standings? Ayan ang kailangan nating abangan as we head on to the game number 2 na TNC C4 kailangan talagang bumawi dito. And this time, mapapansin natin, Game 2, mainit ang labanan ng mga nakaraang serye natin. Magtutuloy-tuloy kaya yung streak na yun kahit na nandito sa Brigida. Dahil nakikita natin, syempre, uhaw sa puntos to. Pinag-usapan din natin si Butters kanina, di ba? Pero parang nandito din kanina si Ingan. Pero parang hindi ganoon karamdam ang kanilang kalakasan, ang kanilang effect on this day. May magic defense. Meron. Athena Shield. Oo nga, kasi Activated. ang dami mo ring series ngayon, di ba? So, lahat na series. oo nga, so okay. So mukhang talagang nasasangga mo yung kanilang mga kalakasan. Pero dito for the emblem sets, mapapansin lang natin na ang TNC4, kumuha sila ng mga tanky na sets ng emblem para naman talaga mapigilan nila kahit papaano or masustain nila yung possible aggression na gagawin ni Drace. Pero nagra-rush through na naman ng Warsh Mista. Ang system papasin natin, tatlo pa rin naka-wilderness blessing. Design pa din, may sprint pa rin naman. And makikita natin, pupuro na naman sila dito on the river side. Curem is the first target. There's the dash. Ito yung pwede natin masabi na maganda. Kasi kanina, nung glory siya, sobrang vulnerable niya eh. Tsaka kasi yung Florin kasi parang kahit gusto mong tumulong sa mga kampi mo, kahit gusto mong isalba mo yung sarili mo, parang ang hirap gawin. Kasi ang gagawin mo talaga mag-heal. Unlike etong Cho, ayan yung literal. Kasi nga naman, martial artist, so kayang-kaya niyang makipagbardagulan. Ayun yung kailangan ng TNC4 na nakasecure nga sila ng kill kanina, pero may bawi lang dito ang RCD. First blood for TNC Z4, pero remember, na ang bilis nilang nabibigyan ng space and kill dito si Drace Caulfield. Sakto pa sa pag-respawn na Turtle. Papwesto dito si Curem, pati si Xnova. It's the Rome match-up naman. Yung Sipa versus Bola. Pero sa totoo lang ang hirap mag-chow kapag may Kufra. Kasi 'di ba yung masasabi nating dash mo, maka-cancel out lang nung bouncing ball na meron dito, itong si Xnova. Pero ang tanong kasi ngayon, kaya na ba ng TNC4 kumuha ng mga turtle objective? May purple na ulit kayo si G. Kailangan niya ng isang lance pero Curem sumipa doon. Ang ganda nung sipa dito ni Curem. But remember, si G nagbibigay talaga ng damage. That's a double kill. Wow! Para siyang nag-fishball. Piso 2. Pero ngayon, piso and 25 cents na siya. Nagtaas ang presyo. Mahal na ng mahal na ng fishball ngayon Kaya naman, bumawi. Ang TNC4, hindi lang double kill, kuha rin tayo pagong. Kanila lahat doon sa mismong turtle dance na yun. Pero si Curem, tinatry niya lang silipin si Drace Caulfield. Pero nagpapapansin ka dyan. Pinansin siya. Ito pansin. Etong sa'yo. Ito yun yung pansin na hindi mo gusto kasi may damage na kalaki. Pero ito si Silip! Dito sila G, pati si How. Napilitan nang gamitin yung RWM. That's a real world. And real talk lang, ni-real talk nila sa Super MJ, hanggang dyan ka na lang. Oo, hindi siya makapasok dun Nakikita natin dito na hindi din ngayon parang nagdadalawang isip ang TNC4 na ibuhos yung mga resources nila. They really need to control and to get the setup. Pero yung setup na sana makita natin mula kay Curem, hindi kumonekta. Inuunahan at inuuna siya dito nila Drace Caulfield. There's a flicker, pero doon sa may banda taas, si 1-6 makakaligtas pa rin naman. Curem papabayaan. All sides here on Kaiwa and G, may kalambutan. Pero i-clear na lang the Drace Caulfield. Yung dalang minion wave nila G. Ito na naman tayo sa mga gold lane scenarios na sa totoo lang, kapag ka nakakuha ng momentum, yung isa sa dalawang gold laners na yan, ayan yung mga tipong talagang ubos yung platings kapag naiwan mo. Bruno, Brody, pareha silang may BR. So talagang Matic, gustong-gusto nila ng mga platings. It's going to be a battle to remember kasi BR Tama. At ngayon, yung battle na yon, tinatry pa muna na, hindi muna, ceasefire muna kayo. Huwag muna. Kasi mainit na ngayon dalawang jungler, dadami pa kayo. Makikisabay pa kayo. So talagang magiging mainit talaga itong laban. And as of now, sa totoo lang, hindi natin nakikita si Xnova dun sa gold lane nila Dito siya sa baba. Pero ito, nakikita natin si Micro. There's a no-ward. Bumaba na nga siya. With the Turat. Pero dito si Vino, mahuhuli yata nila G. Yung Turtle, malaya pa rin naman. Kill plus sa Turtle, umaayon na sa
sa sides ng TNC4 yung lahat ng mga pangyayari sa larong to, ha? Mukhang kanina, pinahirapan nyo kami sa funny namin. Papahirapan din namin kayo ngayon. And even nga, itong si Vayne, tinry niya sanang isalba yung buhay ni Dre Scofield. Ang kaso lang, ang malupit para sa TNCC4, naglapag sila ng boxing ring, yung square na yon mula sa ultimate ni How, pero nahirapan pa dun etong boxingero ng RSGM. Kasi lugi daw siya, gumagamit ang paa dito sa Q-Rev. Katulad ng paggamit ng Wave Dragon, that's X-Nova being targeted. Andyan yung mga Angry Gloom, sir, hindi pa ganun ka-enough yung damage. The call there is regroup, retreat back, na-achieve na natin gusto natin. Ang agang nakakabasag ng tore ngayon ng TNCZ4. Taste your own medicine. Ganito yung ginagawa ng TNCC4 kanina. Hindi man yung purple buff netong si Dre Scofield yung paulit-ulit dinadalawan ng TNCC4. Pero ang ginagawa kasi nila, paulit-ulit nilang dinadalawan yung mga side lanes para maipanalo yung laning match up doon sa magkabilang lanes. Hindi lang sila solely focused dito kay Dre Scofield. Pero alam nila na sobrang laki din ng imamatter mamaya nila 1-6 and as well as ni Vayne na ngayon hirap na nga lang din. Both of them suffered a huge loss kasi ang agang nabasag ng tore nila. Looking at the gold difference, that's almost a 1.3 something na lead dito for Bruno or Kaiwa against kay Walsix na kanyang katapat. Meaning na in terms of items, nahuhuli siya lalo na sa damage. Pero yung damage kasi na nanggagaling kay Jet Q-Rim, parang sapat na rin eh. Lalong-lalo na, tingnan mo, nag-eye out sila dito. Conceal Ayun, play! easy pa! Agad na nung conceal play and the Wave Dragon next Nova ngayon pinipilit tumakas pero binalik siya! Doon nila House sa kanyang River Manipulation. Tinasa dito yung counterpart memory. Nandiyan yung pagsapak-sapak with the Angry Glooms. Spammable. Black Shoes activated. Makakaligtas si Super MJ. That's going to be a 1-for-1 trade-off. Pero Arshimista, medyo nalagay sa alanganin doon. Kailangan kasi nilang umuwi ngayon eh. Pero TNCC4 parang lamang na lamang talaga sila when it comes to the items invested dito sa laban. So parang kapag nag-fail yung plan natin to get some kills, kuha na lang tayo ng ibang plano or gawa na lang tayo ng ibang plano like taking down the turtle and putting pressure dito sa gitna. Andito na si Dre Scofield with a cutthroat plus the blades na tumama mismo kay Kaiwa. Ngayon, sabi nila kung hindi tayo makakuha objective, gawin natin ginagawa nila. Attempt for a pick-off. Oo, kills na lang muna eh. And ang maganda pa para kay Dre Scofield, si Kaiwa yung napatay nila. 'Di ba? Ito yung mahalaga kapag meron kang katapat na Bruno, meron kang kalaban na Bruno, hindi mo mahayaan makakuha ng mga resources. Pero sino nakakuha nun? I feel like it's going to be G pa rin. 'Di ba? Ginagawa niya yung ginagawa talaga sa kanila kanina. Ang ganti ng api. Ayan na yun. Yung purple, akin orange. Okay lang, di ba? At ngayon, kaya tatauhan na ng Arshimista yung purple bug kasi maaring gawin to with TNCZ4 kasi it's still a Fanny and the Fanny still needs her buffs. Pero for TNCZ4, wala nang buff-buff. Mga turtle, sapat na. Laban lang kung laban eh. Tsaka masyado na rin kasing mahunat at masakit. Si Gino mo, tinatahi niya na lang. Wala siyang cable sex, Nova! Agad anong yakap daw. Sumabay na rin dito si Howard, the real Matricio, pero merong isang masisipa. Nandiyan na nga lang si Kaiwa na matatanggal ni Dre Scofield. Vayne is the next target. Tinatry niyang i-dodge out lahat ng mga damages dito nagagaling sa TNCC4 pero hindi niya kakayanin yun. Mahapdi na rin kasi yung mga miyembro ng TNCC4. Vayne kapalit ni Kaiwa, masasabi nating lamang pa rin doon ang Oris Jimista. Pero for TNCC4, mukhang yung mismong presence naman nila, yung teamfight composition na meron sila, napapa-back away din nila ang Oris Jimista. Nakikita natin na yung 3.5k lead na meron ang TNCC4, nagmamatter talaga kasi hindi makasabay sa 5v5 team fights ang RSG. Kasi kailangan din nilang balansehin yung bawat wave. At paano mangyayari yun? You need to use Vayne. Si Dre Scofield, dahil isa siya sa pinakamaliksi at mabilis. Mabilis siya makakabak sa formation nila. Kailangan niya rin na kahit papano, i-relieve yung stress doon sa side team sila. Pero paano kung dinadala na sa medium gera? Katulad nito, nanaka pa nga siya dito. Sumabay pa ng Earth Shatter and onward. Kaiwa getting the kill. Bagsak na rin yung Tori sa gitna. Q-Rem just spotting on members na mag-a-attempt na umasim pero hindi na nga lang din kasi TNCC4 may Lord sila na tina-target ngayon. May talon for X-Nova pero disengage siya magiging call nila. At mukhang hindi pa doon nagtatapos ang mga miyembro ng TNCC4 kasi hindi lang yung kill, hindi lang yung Lord, pati yung orange buff, pati nga yung isang jungle camp doon sa taas kinukuha. Inuubos na nila lahat! Andito na nga yung yakang X-Nova. Pinapangunahan niya na si Gina. Nag-a-attempt dito ng umagaw na purple buff. Pero nandito nga lang din si Dre Scofield na shutdown kill. Si Z4 Micro naman ang sunod na matutumba. That's going to be a double kill.
TNC Z4 ngayon, medyo nabigla sila sa mga pangyayari. Nagulat sila dun eh. Hindi, ito na naman. Hindi siya si Butters, hindi siya si Kai Soto, pero si Dre Scofield siya na ginulat at tayo at ngayon dito si Vayne. Mukhang ito yung kailangan nga ng isang Pakito. Yung sinasabi mo na mag-push at i-try, i-manage yung kanilang minion waves. Ganon yung ginagawa niya at napapareact ang TNC C4. So yung 3.5k, yung 4k lead na meron sila, unti-unting bumababa kasi nakukuha ng momentum ng RSG. Pero nakuhanan pa rin nila ng purple buff dun si Dre Scofield. Imagine, Oo naka-double kill siya. Wala siyang buff ngayon. Tatauhan lang talaga ni QREM to. Yung damo na to, hanggang mamaya lalagyan niya ng pangalan niya. Uukitan niya yung pader. QREM 2023. Akin to. Akin Diba? to. Walang kukuha, akin to. Walang titibag, Boss 24. Oo, and ngayon, sa may bandang baba, muntik nila mahuli si Vayne doon ha. Sumakto yung recall niya up until the very last millisecond. Habang TNC Z4 naman, dahil sabi nila parang isa pang Lord fight to, Boss Corty, siya Katina. Dito na kami, mauna na kami. Nakapwesto agad. 90 seconds pa, no? Pero, yun nga naman, kasi daig ng maagap ang masipag. Diba? Oo So, naman. diba? Agahan na nila para kapag may pumesto na mista, makakuha sila ng kill. Pero, katulad ng ginagawa dito ng TNC C4, si Vayne talaga, gumagawa lang ng trabaho sa taas, trying to equalize the minions, trying to get something na talagang sila yung lalamang. Kaso lang, nasa lubong niya si G. Hindi pwede yan. Sabi ni G, hindi pwede, hindi G yan. Oh, hindi Yes, pwede. No. It's a no for me. And for RSG Mista naman, dahil nga yung strong lane ng pinupush na TNC4, kaya kailangan din nila kahit papano na i-balance yan. Pero nag-call for backup na dito si Vayne, pero masakit! Uy! Pa rin talaga dito yung mga blades na nanggagaling kay G. Nandito na nga lang din si Micro at si QREM chasing down Vayne. Ginamit na dito yung flicker. The call is, kahit anong gawin mo, basta makatakas ka lang, okay na sa amin. Nagsisigawan ngayon yung mga members ng RSG Mista. Kaya mo ba? Oo, kaya ko. Mukhang kaya naman din talaga. Siyempre nga naman, boxingero yan. Kailangan mabilis yung footwork. Kailangan mabilis yung pagtakbo. Di ba? Oo, bawal hingalin. Kailangan talaga. Cardio. Meron malakas ang cardio nito. Pero malakas din naman ang cardio nitong si Kaiwa. Kasi siyempre, nagsasoccer yan eh. Malaki ang field ng soccer. So, mukhang yung field din nila, yung mapa nila dito, pinapalaki ng TNC4. Napalawak pa nila ng gusto. At ngayon, mapapansin natin, sakto pa. Kompleto na ang TNC Z4 at RSG Mista. Buhay na yung pangalawang Lord sa laban na to. 12 minutes into the game. Pero hawak pa rin ng TNC Z4 yung kalamangan. Ang laki pa rin talaga. Nakita natin malaki. Sasabihin ko kasi malaki tsaka marami na pagsama talaga naging maraki. Malaki at marami yung buhay dito nitong si G. Meaning to say, yung Lancelot niya naka-defensive items din. Ang kaso lang, ang hapdi na meron yung damage output niya, nandun siya sa likod. Ando na, umaatake, pinagtutulungan ng apat, manguhuli siya dito. Sumusagal na nga doon sila X-Nova, pero mukhang siya pa nga una matatanggal. Si atrasan ng konti dito, members sa TNC C4, nagbago yung isip ni Dre Scofield, si How na lang pala. Pero kinapsa siya dito ng isang matinding sipa, sa mukha. Kaiwa naman ngayon, tatargetin nila 1-6 sa Super MJ, sinugal nila ang lahat, magtatagumpay sila habang si G naman. Sabi niya, kaya ko pa pamampitas? Hindi na, may Lord naman sa kamay natin. Si atrasan tayo, balansin muli natin yung mga wave ng minion natin. Wag na nating isugal pa kasi nakakuha din ng trade ang RSG Mista. Killing Kaiwa, once again, their gold laner na kung saan baka hindi nila totally ba-maximize itong Lord na to kasi nga wala yung pang-push nila. Wala yung tumisipa ng bola para palayuin ang RSG Mista. And Mista, mabilisan lang nilang makiklear out yun. At ngayon, naghahanap sila ng possible na counterplay. Si QREM ngayon natin na target. May salubong nang gagaling dito Uy, kay Jay. 1-6. Pero naandun sila sa loob ng boxing ring na nilatag ni How. This time meron si Vayne, hindi siya pinapakawala. Nadamay pa nga dito si QREM. Pero okay nga lang din. X-Nova with the bouncing ball. G just trying to reach the back lane. Sa dito na si Dre Scofield na bumanda-banda lang. Pero ang call ng RSG Mista parang hindi pa natin kayang sumabay sa ngayon. Hindi pa nga talaga in TNC C4. Kumbaga, minamaximize lang nila lahat ng pwede nilang kunin ngayon. Kung sino yung makita nating target, all in kasi papalag at lamang na lamang naman tayo. And speaking of kalamangan, gusto pa nilang i-hold on at palakihin yung lead na meron sila by taking down the turrets. Ang kaso lang, hindi rin naman sila ganoon totally pwedeng mag-overextend kasi nandyan ang Mista. Katulad nito si G, konting extend niya lang.
na-suffer niya na agad yung, wait lang, di rin pala sila. Nangangaray din pala ako. Wait lang, mangangaray din pala ako pag ganun ako kababad. O sige, gawin natin. Atras muna tayo. Antayin natin sila lumabas ng konti. Give them space. Pero sabi naman dito ni Micro, sige, I'll give them space. Pero wag natin bibitawan yung purple buff. Wag pa rin. Wag. Space lang ang ibibigay natin. Hindi purple buff, hindi mga jungle camps. Kaya paunti-unti pa rin lumalaki ang lead na meron dito ang TNCC4. Meanwhile, for RSG Mista, gantong-ganto yung naranasan ni G kanina. 'Di ba? Hindi man totally dominating to for TNCC4 as of now, pero yung funny na walang purple, yung funny na kahit gusto mong gumawa ng play, hindi ka makagawa. Eto, gagawa na nga siya ng play kasi tinutulungan siya. 5 miyembro against Yurem. Pero kita mo naman sa pinakalikod, pinagtutulungan nila na maigi si G na makakatakas, makakapag-dash out. Kaya mag-giving damage si Super MJ, gagamitin yung black shoes. Doon, medyo nakakita tayo ng glimpse of what RSG Mista can do kung sama-sama sila. Ito na naman tayo dun sa mga anong kailangan, di ba? Paulit-ulit, nagasgas na sa atin yun. Kasi yun naman talaga yung kailangan dito ng RSG Mista. At nakita natin, tinry nilang mag-initiate, nagawa naman nila, ang kaso lang hindi pa enough yung itemization sila as of now. Andito na nga lang din yung Earthshatter with the onward. Nandiyan yung Sipa. Kahit si X-Nova pa yan, okay lang sa kanila. Immortality na broke off. Pero si Michael doon sa pinakalikod naman natatargeted ng Angry Gloom. Sa pinita ng gamitin yung Black Shoes. Habang yung Lord naman na-reset. Pero nandoon yung pangarap ni Vayne. Unti-unti binubura ng members ng TNCC4. Si G, hindi niya tatantanan yung Lord na to. Nakapag-takedown sila ng isa. So yung possibility for a gap and surprise attack, wala na agad. Mukhang ibibigay ng RSG Mista at kailangan nilang ibigay to kasi nawala nga si X-Nova on the equation. Wala silang pang setup, wala silang pang frontline. And TNCC4, sa totoo lang, yung kulang sa kanilang crowd control kanina, paulit-ulit nating nakikita na minamaximize nila yung meron na sila ngayon. Yung setups mula kay Micro na sinusuplex, tapos sisipain pa ni Qrem. So kawawang-kawawa kung sino man yung makuwombo-combo nun. Loaded sila ngayon, hindi lang sa CC or crowd control, but also sa net worth. Lamang na lamang in terms of item, pero Dre Scofield, kahit sabihin natin masakit siya, mas masakit din yung suffer. Yung nasa suffer niyang damage kapag kumaharap siya. Hindi naman kasi talaga yan katulad ng Tanksilot na kayang-kayang mag-soak up ng damage eh. Hindi. At the same time, mag-dish out ng damage. Ayan yung funny na kailangan damage talaga. And RSG Mista, mukhang mababasagan sila dito ng Torre din sa taas. Pero si Qrem may conceal play siya dito. Paplano siya dito. Sino nga ba ang pinaka-available na target? Target na dito si Micro. Makakaligtas si Vayne, pero dahil nagdikit-dikit sila, mas gusto niya yan. Qrem with the wave of the Dragon, si X-Nova na naman mahuli. Kahit na maganda yung yakap doon sa tatlo. Pero imagine kung wala naman magbibigay ng damage, that will enable Kaiwa here with a triple kill. G going on to the backlane. Super MJ, 1-6 na lang ang natitira. Immortality ang mapaproke off. Nandyan yung mga Angry Glooms, pero madadodge out niya pa rin niya with a Corn Rose. How with a killing spree? And TNCC4 naman, mukha naman sila ang magtatagumpay with a score against RSG Mista. Ginanito